Nearer, still nearer, close to thy heart. Draw me, my Savior, so precious thou art. Fold me, oh, fold me, close to thy breast. Shelter me safe in the haven of rest. Shelter me safe in that haven of rest. Nearer, still nearer, nothing I bring, not as an offering to Jesus my King. Only my sinful, now contrite heart, grant me the cleansing thy blood doth impart. Grant me the cleansing thy blood doth impart. Nearer, still nearer, Lord, to me thine. Sin with its follies I gladly resign. All of its pleasures, all and its pride, give me but Jesus, my Lord crucified. Give me but Jesus, my Lord crucified. Nearer, still nearer, while life shall last, till safe in glory my anchor is cast. Through endless ages, ever to be. Nearer, my Savior, still nearer to thee. Nearer, my Savior, still nearer to thee. Amid this swiftly changing world where a calm cannot be found, God gives us hope and faith and love, gracious blessings that abound. He is our anchor in the storms, the foundation of our days, the solid rock on which we stand, and our cornerstone of faith. When challenges and changes come to distract us from all peace, let's set our minds on things above, for God's mercies never cease. He is our anchor in the storm, the foundation of our days, the solid rock on which we stand, and our cornerstone of faith. God's promises are wonderful.
powerful, and his words our sword and shield. Christ's constant love's our living hope, and the Spirit is our seal. He is our anchor in the storm, the foundation of our days, the solid rock on which we stand, and our cornerstone of faith. On Zion's glorious summit stood a numerous host, redeemed by blood. They hymned their King in strains divine. I heard the song and strove to join. I heard the song and strove to join. Hear all who suffered sword or flame for truth, for Jesus' lovely name. Shout victory now and hail the Lamb, and bow before the great I am, and bow before the great I am. While everlasting ages roll, eternal love shall feast their soul, and scenes of bliss forever view. Rise in succession to their view. Rise in succession to their view. Holy, holy, holy Lord, God of hosts on high adored, who like me thy praise should sing, O Almighty King. Holy, holy, holy Lord, God of hosts on high adored, holy, holy, holy. Magandang gabi mga kapatid. Tulad po ng ating nabanggit kagabi, tayo po ay magkakaroon po ng pag-aaral po sa Facebook sa gabing ito. Merkulis po ng gabi, Wednesday. Bukas po ay holiday. Meron pong gospel meeting dyan sa may Calamba, Canlubang, Laguna. Ang isang kapatid po ay na maangaral po sa Tarlac ay naimbita, kapatid na Ralph. At kami po ay inimbita rin na sumama sa kanya para pampalakas loob siguro. Kaya po pupunta po tayo doon bukas ng madaling araw, alas 5 ng madaling araw, para makaabot po doon sa alas 9 ng gospel meeting. Ito po sa lahat ng papuri po sa Diyos. At tayo po yung mga lingkod lamang niya para maipangaral po ang Ebanghelyo. Walang karangalan sa atin, kundi ang lahat ng karangalan ay sa Diyos. Yan po dapat nating isipin. Sa ating po mga kakabsat, na ibang gabi, kada kayo amin kakabsat, sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan na igsoon, sa ating mga kabugtuan, maupay nga gabi sa kabugtuan kan Kristo, yan po yung mga waray-waray, at sa ating po mga katugangan sa may Bicol region, Diyos Marhena Banggi sa Intugabos, at sa ating mga kaibigan at mga kapatid sa Pangasinan, Masanto siya labi at si kayo namin. At siyempre, hindi tayo mahuhuli, galing po sa lugar ng mga kini, mga Kapampangan, may pagbeng ikirangan, makiramdam at manalbe.
Sa ating pong pag-aaral po ngayon ay sa karamihan po ng mga Kristiyano, alam na po natin ang paksang ito, pero ito po ay para sa mga hindi Kristiyano rin na maaaring nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live. May mga prospect po natin na para matulungan sila na makarating sa tamang daan patungo sa kaligtasan. Yun po ang ating magiging paksa po sa gabing ito. Ang katotohanan, at ito ay katotohanan na nakikita natin sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa mundong ito. Ang mga tao po, pagkagising nila sa umaga, ang kailang main concern ay kung paano sila magsusurvive o mabubuhay. Kaya nga po sila ay naghahanap buhay para meron silang makain, meron silang magamit sa gastos ng kailang pangangailangan. Yun po yung natural na aspekto ng ating pamumuhay sa mundong ito. Magbuhat po ng ating mga magulang ay pinalayas mula sa lamanan ng Eden, na doon ay wala silang problema sa kanilang buhay. Binigyan sila ng Diyos ng mga punong kahoy na may bunga na makakain. Hindi sila kinakailangan magtrabaho para sila mabuhay. Kundi sila nabubuhay para magtrabaho. They live to work. Nung sila'y pinalayas mula sa halamanan, they work to live. Yun po ang pinanggalingan ng salitang hanap buhay. Walang masama doon. Diba? Kinakailangan tayo magtrabaho para tayo mabuhay. Ang totoo po, sinasabi ni Apostle po, ang ayaw magtrabaho, huwag din kumain. So ito is obligasyon ng bawat isa. Kaya lamang, sa lahat po ng mga bagay na ating ginagawa, kinakailangan may balanse ang ating pagtingin. Ang nagiging problema ng sanglibutan ay naka-focus lang sila sa isang bagay, sa kailang physical na existence, physical convenience, physical wants. Doon sila naka-concentrate. Hindi nila nalalaman ang isang mas mahalagang o hindi nila pinapansin ang isang mas mahalagang bagay. Kung pupuntahan po natin ang ating Panginoon, nung po siya tinukso ng Diablo, dito sa Mateo, ika-4 na kabanata, tinukso siya ng Diablo. Ang ating Panginoon po ay nag-ayuno, fasting. Sa ika-4 na kabanata, una hanggang ika-4 na talata. Pansinin nyo, hindi ako gumagamit ng kapitulo, versikulo. Yun po ay Kastila. Yun po ay borrowed words from the Spanish language. Ang talagang salita po natin ay kabanata at talata. Pagkatapos ito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-aayuno, pagkatapos ay nagutom siya. Tingnan po niyo ang pambihirang control ng Panginoon sa kanyang sarili. 40 days, 40 nights, hindi siya kumain. Natural lang siya magugutom. Tayo po mga tao, pagka nakamiss ka lang ng isang meal, hindi na mapinta mukha mo sa gutom. Pero ang ating Panginoon po ay 40 araw at 40 gabi na hindi kumain. At ang manunukso ng Diablo, tayo po itinutokso niya sa ating kahinaan. Sinasabi lang po, nilalarawan po si Satanas sa parang leong umuungal na umahanap ng masisila doon sa unang Pedro, ang 5 kabanata. Ang leon po, kung kayo mahilig manood sa National Geographic, ang leon po, hindi lang malaban ng patas yan. Inahanap niya yung mga hayop na may sakit, bagong panganak, mahina. Yun ang kanyang lalapain. Ganun din si Satanas. So, sa kahinaan ng Panginoon, in a sense, dahil siya gutom na gutom, doon po siya tinukso ni Satanas. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipagutos mo ng mga batong ito ay maging tinapay. Kaya bang gawin niya ng Panginoon? Siyempre. Ginawa ba ng Panginoon? Ito ang sagot ng Panginoon. Ngunit siya'y sumagot, nasusula. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Dito natin makikita, mga kapatid, mga tagapakinig, may dalawang pagkain ang tao. At ang tao, unfortunately, ang kino-concentrate lang niya ay yung physical na pagkain. Yun ay kapagkain ng ating katawan. Pero tayo po may kaluluwa, may spirito. Paano ang pagkain ng ating kaluluwa at spirito? Ang pagkain ng ating kaluluwa at spirito ay ang salita ng Diyos. Kaya nabubuhay siya at tinapay, nabubuhay din tayo sa salita ng Diyos. At sa katotohanan, mas mahalagang salita ng Diyos. Sapagkat ang tinapay na ginakain natin sa physical, ito po ay nabubulok. Hindi ito tumatagal at nabubulok. Sa panahon po natin ngayon, napakagaling na po ang food preservation. Kahit tanongin niya si Brother John Bautista na isang nutritionist, pero meron pa rin ang gana ng pagkain. Mabubulok at mabubulok pa rin. Gano'n man kagaling ang ating parabagang ibig sabihin nun, yung pag-preserve sa pagkain. Mabubulok at mabubulok pa rin yan, mga kapatid. Dahil talagang dalawang klaseng pagkain. Dito po sa John chapter 6, ano po? Dito po makita natin, inahanap ng mga tao ang ating Panginoon. Inahanap siya. Bakit siya inahanap? Dahil sa pagkain pisikal. Ito yung pagkakataon ng Panginoon ay naggumawa ng himala na ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda ay nagpakain ng libo-libong mga tao. It was a miracle. Ito ay isang himala na ginawa ng Panginoon na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan bilang Diyos, hindi lamang tao. Ito sabi ng Panginoon sa verse 26 ng John chapter 6. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako inyong inahanap hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo kumain ng tinapay at kayo nabusog. Ito yung mga tao na hindi interesado sa tandang ginawa ng Panginoon. Yung tandang ginawa ng Panginoon ay may kahulugan yun. Meron siyang kapangyarihan magbigay buhay. Meron siyang kapangyarihan magbigay buhay sa pisikal. At higit sa lahat, meron siyang kapangyarihan magbigay buhay sa ating mga kaluluwa. Tuloy po natin. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira. Ito po klaseng mga pangungusap na ito, hindi sinasabi ng Panginoon na wag na tayo magsumikap sa pisikal na pagkain. Hindi pwede yun. Nandito tayo sa lupa. Sinasabi niya ang mas mahalaga. Ang mas dapat natin bigyan ng halaga o priority. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan. At naibibigay siya ng anak ng tao sapagkat sa kanya nilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Ano ba ang binigay ng Panginoon? Ang kanyang katawan, sinamatay sa krus, at tumulong kanyang dugo. Binigay ng Panginoon ang salita ng kaligtasan. Ito ang buhay. Ito yung pagkain na tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. So, tingnan po ninyo, ako po ay makakaral na sa loob ng magmit kumulang 40 taon. Dahil nagsimula po ako nung ako'y nagsimula na ako magturo po ng Bible class nung ako'y 19 years old. At nung ako'y 21 years old, ako po ay nag-aaral. But at the same time, ay nagtatrabaho din. Hindi ko ito sinasabi para lang ko sarili ko, ano po, pero sinasabi ko lang sa katagalan ng aking pangangaral na yan ang nakikita natin. Ang kalungkutan ng isang mangaral na nakikita niya na walang interes ang tao sa salita ng Diyos. Pero sa ibang mga bagay, may interes. Pero ang malungkot na bagay dapat nating tandaan. Tayo po'y nasa kalagayan ng panganib. Hindi natin inaalintana ang panganib na naghihintay sa atin. Doon po sa unang Timoteo, 2 kabanata.
sa ika-4 na talata. Sinasabi rito na ang Diyos gusto niya lahat ng mga tayo maligtas. Patay po rito yung mga Baptist na naniniwala sa personal predestination. Walang ganun. Walang ganun sa Biblia. Hindi pumili ang Diyos na maliligtas at hindi pumili ang Diyos na mapaparusahan. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos sa lahat ng mga tao. Sabi po rito, ating babasahin, na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sabi niya, na nagnanais ng lahat ng mga tao ay maligtas. Who desires all men to be saved. Ang keyword po rito ay yung salitang saved o maligtas. Pagka binabagit po natin yung saved, maligtas, salvation, kaligtasan, ito po yung necessarily it implies danger o panganib. Sa mga swimming pool, mga public swimming pools, meron siyang tinatawag life saver. Anong trabaho ng tao yun? Iniligtas niya yung mga nalulunod. Pag nalunod ka at hindi ka naligtas, mamamatay ka. Yun ang trabaho niya. Iniligtas niya ang mga nalulunod. Minsan, meron tayong nakikita ng ambulance. Hindi po yung ambulance ng punerarya, po ambulance ng hospital. Kanya, ang bilis. Bakit sila ganun? Magmamadali. Dahil meron silang pasyente gusto lang iligtas. Dahil ito'y nanganganib mamatay. So, pag sinabi natin kaligtasan, we are in danger. Pero ang sinasabi ng Biblia ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hindi pinag-uusapan rito kaligtasan sa sakit, kaligtasan sa aksidente, kaligtasan sa kahirapan. Wala sinasabi gano'n ng Biblia. Ang kaligtasan po ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. So, matatanong po natin, bakit kailangan iligtas ang ating mga kaluluwa? Anong pangalib na naghihintay sa ating mga kaluluwa? Ang katotohanan po, at ito ay malungkot para sa Diyos, na lumalang sa atin. Katulad ng kalungkutan niya sa panahon ni Noe, na siya po ay nagdesisyon na lipulin niya ang tao na kanyang nilalang. Dahil naging masama yung tao at lahat ng akahakan ng puso niya parang masasama lamang kanya. Nalungkot ang Diyos. Nalulungkot pa rin ang Diyos ngayon. Dahil tila baga wala namang pagbabago ng tao. Wala na panahon ni Noe hanggang sa panahon natin ngayon. Ano po yun? Ang tao po yung nagkakasala. Ang Diyos po nagsabi, no? Sa Romans chapter 3, verse 23, sinasabi dito, ang lahat ay nagkasala nga. Ito po isang active verb, active voice. Ikaw ang nagkakasala. Hindi mo naman ang kasalanan. Ikaw ang gumawa. Kaya nagkasala ka. So Romans chapter 3, verse 23, maniwalag pong sinasabi rito ni Apostle Paul, ito quotation po. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalalatihan ng Diyos. Ano yung kalalatihan ng Diyos? Nalalangin ng Diyos yung tao. Ang kanya layunin, kaya nilalang tayong kawangis ng Diyos, ay tayo sumunod sa kanyang kalooban. Maabot natin ang kalalatihan. Unfortunately, hindi nangyari yun. Nagkasala tayo. Ang kasalanan po ay isang bagay na pinag-iisipan at ginagawa. Paano tayo nagkakasala? Nagkakasala tayo pag tayo natutukso at natatalo tayo sa tukso at ginagawa natin isang bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Yun ang kasalanan. Sa Santiago po, maliwanag po ang sinasabi dito ni Santiago kung paano po tayo nagkakasala. Hindi tayo tinutukso ng Diyos. Dahil ang Diyos po hindi nanunukso. Isayin natin na po. Ngunit ang bawat tao ay natutukso sa sarili niyang pagnanasa kapag siya nahihila at naakit nito. At kapag pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito'y nanganganak ng kasalanan.
At ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Yung malaki na, ikay nagpapatuloy na sa pagkakasala. Ikay mahihiwalay sa Diyos. Ikay mawawalan ng relasyon sa Diyos. Pag tayo po ay nahiwalay sa Diyos at namatay tayo sa ganung kalagayan, tayo po'y mapaparusahan. Yung pong epekto ng kasalanan, tayo nahihiwalay sa Diyos. Nasisira ang relasyon natin sa Diyos. Nung tayo po'y pinanganak na matuwid. Wala tayong kasalanan, wala tayong kaisipan na mabuti at masama. Tayo po'y inosente. Pero habang tayo lumalaki at nagkakaisip at nakikita natin sa ating kapaligiran ang ginagawa ng mga tao, doon tayo natututo magkasala. Yun po ang proseso. Dito po sa Isaiah chapter 59, ito'y patungkol po sa bansang Israel. Ano nangyari sa pagitan ng Diyos at ng bansang Israel? Alam po ninyo, ang Diyos po'y mapagpahinuhod. Noong ako po'y nagsimulang mag-aaral sa Biblia, naalala ko po yung nasirang tatay namin. Yung pong tatay namin, mahilig magbasa po yun. Ano siya, wide reader. Kahit ano, binabasa niya. Pero meron siyang Biblia. Binabasa niya yung Biblia niya. Ang sinabi niya sa akin, ang Diyos parang iba. Kanya. Sa Old Testament siya'y mabagsik. Sa Bagong Tipan, kaya siya'y mabait. Actually, nung ako na nagbabasa ng Biblia at nag-aaral, sabi ko, maring tatay ko, ang Diyos ng Old Testament, siya rin ang Diyos ng Bagong Tipan. Ang Diyos ng Old Testament siya'y mapagpahinuhod. Sa gitna ng mga kasalanan ginagawa ng bansang Israel, siya'y mapagpahinuhod. Dumating lang po sa kasakdulan ng bansang Israel ay simulang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun lamang isang bagay na hindi maaaring tiisin ng Diyos. Yung pinakaunang commandments, 10 commandments, sabi niya, huwag kayong sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na nyoan, ganyan. Yan ang pinaka-ayaw niya. Paggawa ka ng sa mga Diyos-Diyosan, kakapopotan ka ng Diyos mula sa ikatlo hanggang ikaapat ng salinlahi. Nung ginawa ng Israel yung sila po ay sumamba ng Diyos-Diyosan, sila ay nahiwalay sa Diyos. Sila po ay pinarusahan ng Diyos. At hindi sila tinulungan ng Diyos. Sila po yung naging alipin sa lupain ng Babylon. Mas interesting po yan. Noong una, ang talagang kapangyarihan ay ang mga Assyrians. Pero sa panahon po ni Sennacherib na nagtangkang sakupin ng Judah, hindi siya nagtagumpay. Bigla siyang bumalik sa Nineveh at siya'y pinatay. At ang naging pumalit na kapangyarihan ay ang mga Babylon. Sila doon naging alipin ng bansang Israel. Bakit ginawa ng Diyos yun? Dahil sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Ito yung context ng Isaiah 59 verse 1 and 2. Bakit hindi siya tinulungan ng Diyos sa kamay ng mga Babylonia? Dahil nagkasala sila sa Diyos. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli, na hindi makapagligtas. Hindi mahina ang kanyang pandinig na hindi makarinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siya nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pa't siya'y hindi nakikinig. Pinabayaan sila ng Diyos. Yan ang epekto ng pagkakasala. Pag nagkasala tayo sa Diyos, maihiwalay tayo sa Diyos. Mawawala ang ating relasyon. Hindi siya makikinig sa atin. Hindi niya pakinggan ang ating mga panalangin. Ito lang sinasabi sa Ulang Pedro, sa 3 kabanata, sa 12 talata. Ito sinasabi niya, saan nakatuon ang pandinig ng Panginoon? Sino ang kanyang pinagmamasdan? Basahin po natin. Sa Unang Pedro, 3 kabanata, 12 talata. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid
at ang kanyang mga tenga ay bukas sa kailang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. So hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng mga hindi Kristiyano. Yun ang totoo. Sa atin lang siya nakatuon. Ang kasiyahan niya ay nasa atin. Kaya pag nagkasala tayo naiiwalay sa Diyos. Nawawala tayo ng relasyon sa Diyos. So kung wala kang relasyon sa Diyos, hindi kanya ililigtas. Sabi nga niya, hindi maiksing kanyang kamay na hindi makapagligtas. Hindi kanya ililigtas. Dahil hindi mo inibig ang kanyang katotohanan, kundi inibig mo ang gumawa ng kasalanan. Yun po makikita nating panganib na sinasabi. Dahil kay gusto tayong iligtas ng Diyos. Isipin po natin, gusto ng Diyos lahat ng mga tao ay maliligtas. Kung hindi ka maliligtas, ay dahil ayaw mong maligtas. Wala kang dapat sisi kundi ang sarili mo, di ba? Dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Maaaring isipin po natin, bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Namatay siya noong taong 33 AD, 2025 na ngayon. Halos higit ng 2,000 taon nang lumipas. Bakit hindi pa siya dumarating? Hindi siya dumarating dahil hindi siya darating. Hindi, darating siya. May takdang panahon ng Diyos. Bibigyan kayo ng halimbawa. Ang pagdating ng Panginoon at nagkatawang tao ay may takdang panahon. Hinihanda ng Diyos ang mga bagay sa pagdating ng Panginoon. Kung tayo po ibihasa sa kasaysayan, hinihanda ng Diyos ang isang panahon ng mga tao ay may pangkalahatang wika. Sa panahon po ng empire ni Alexander the Great na talagang gustong-gusto niyang kultura ng mga Grego. Ikinalat niya ang wikang Grego sa buong kaharian ni Alexander the Great. At nung panahon ng mga Romano, ang mga Romano po ay dakilang manggagawa. They are great architects. Gumawa sila ng mga daan sa buong empire na madali ang paglalakbay. Nung naihanda ng Diyos yun, dumating ng Panginoon sa lupa. Tingnan po ninyo. Sa Galacia, ika-4 na kabanata, ika-4 na talata. Subalit ang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, pinanganak sa ilalim ng kautusan. Anong mababasa natin na dumating na ang ganap na kapanahunan? Yung tamang panahon. So may tamang panahon. Nung dumating po ang tamang panahon, dumating ang Panginoon, nagkatawang tao sa lupa, di ba? So yung makikita natin ng kasalanan, iyon po ang magbibigay ng kapahamakan sa atin. Mahiwalay tayo sa Diyos. Wala na yung biyaya na manggagaling sa Diyos sa atin. May isipin ng mga tao, bakit kami mayaman? Bakit di ka yayaman kung ikaw ay may business at pinagsisikapan mo, di yayaman ka? Pero walang kaugnayan ng Diyos doon. Bakit makapangyarihan kami? O ganun din, nagsumikap ka. Pero walang kaugnayan ng Diyos doon. Gawa mo lang yun. Sa mga Kristiyano, ang biyaya. Nasa atin ang biyaya ng Diyos. So sa pagkakasala po tayo nahihiwalay sa Diyos. Nawawala lahat ng biyaya. Kaya nung dumating po ang takdang panahon, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Dahil sa katotohanan, na tayo mga tao na nagkasala, wala naman po tayong paraan para burahin natin ang ating mga kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kailangan kang mamatay para sa iyong mga kasalanan. Pero ang Panginoon namatay para sa atin. Yun ang totoo diyan. Siyang para bagang ransom, kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Yung mga tao po, ganun. Wala silang concern sa kailang future sa walang hanggan. Nakakatakot po na tayo lulusong
sa walang hanggan na hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Dito po sa Biblia, may dalawang pagkakataon na nagtanong ang mga tao, anong gagawin namin? Tayo makasalanan. Alam po natin naghihintay diyan ay kaparusahan. Anong gagawin natin? Doon po sa Gawa chapter 2, ito po yung mga tao na nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Alam niyo, pag pinag-iisipan ko ito, wala po tayong record dito na kasama yung mga apostol na bautismohan. Hindi rin kasama yung 120 na alagad ng Panginoon. Dahil hindi naman sila nagpapako sa krus sa ating Panginoon, di ba? Pag-iisipan niyo mabuti. Kailan na? Ang nabautismo sa Acts chapter 2, yung mga taong nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Nang mapatunayan ni Apostle Peter, kasama ng 11, na ang pinatay nila sa krus, na si Jesus, ay ginawang Kristo at Panginoon ng Diyos. Nagulat sila, nasaktan ng kanilang mga puso. Anong klaseng karamal-dumal na kasalanan ang ginawa nila? Pinatay nila ang anak ng Diyos. Sige, basahin po natin. Ano po? Kung mag-iisip po tayo mga kapatid, yung mga kaibigan natin na nakikinig na hindi mga Kristiyano, at maaaring makikinig pa sa YouTube, yung mga kasalanang ginagawa ng tao ngayon, walang kalingkingan sa ginawa ng mga taong ito. Pinatay nila ang anak ng Diyos. Meron pang kasalanan higit doon. Kung isipin po natin. Sabi po natin. Kaya dapat malaman ng may katiyakan dahil pinatunayan ni Apostle Peter kasama ng 11 mula sa Old Testament na mga hula o prophecy na tinupad ng ating Panginoon. Kaya dapat malaman na may katiyakan ng buong sangbahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong pinako sa krus. Na marig nila ito, nasaktan ng kanilang mga puso. Bakit nasaktan? Obviously, dahil sila naniniwala na nagkasala sila. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Hindi lahat na nakinig, tinanong nila yun. Yung 3,000 lang, itanong mo. Yung iba mga tao doon, wala lang. Ito 3,000 ito ang nagtanong. Anong gagawin namin? Anong dapat naming gawin? So, ang kaligtasan ay may dapat gawin. Hindi automatic yan. Ang mga tao po kasi mahilig na sa instant, automatic. Pati kaligtasan ko sa instant, automatic. Hindi po. Meron tayong gagawin. Ang sabi rito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Bakit walang pananampalataya dyan sinabi? It is implied, necessarily. Nung sinabi naitala, nasaktan ng kailang puso. Bakit nasaktan? Dahil naniniwala na sila. Nagkasala tayo. Pinatay natin ang anak ng Diyos. Pinatay natin ng Kristo kanya at Panginoon. At sinabi siya ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun ang unang pagtatanong, anong gagawin namin? Anong dapat naming gawin? Yun ang sagot ni Pedro. Paano ngayon yung faith only dyan? Kung faith only lang yan, dapat ito sinabi ni Pedro, ligtas na kayo. Kasi sumampalatayan na kayo eh. Kung gusto niyo mabautismo kayo. Why? What? Yung ba sagot ni Pedro? Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan sa Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ginawa ba nila yun? Nangaral pa si Pedro
at siyang mga apostol. At sa iyo pa marami salita ay nagpatuturo siya. At hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Wala namang lahi ng mga tao na hindi baluktot. Hanggang sa panahon natin ngayon, baluktot pa rin, di ba? So kailangan pa rin tayo makinig sa Ebanghelyo at sumunod sa Ebanghelyo. Walang pagkakaiba. Baluktot na lahi noon, baluktot na lahi ngayon. Kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismohan at nadaig na nagdadagdag ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. Sila po ba ay naligtas? Sila na idagdag sa iglesia ng ating Panginoon. Pag tayo po ay interesado maligtas, ito mga tao ito interesado sila bakit kanyo? Sila mismo nagtanong, ano ang dapat naming gawin? Sana po mga inaaralan natin, mga prospect natin sa Ebanghelyo, ganun sana ang kailang kaisipan. Nandun sana ang interes sa Ebanghelyo na magliligtas sa kanila. Pangalang pagkakataon po na nabanggit po itong tanong na ito, anong gagawin namin para kami maligtas, ay yung tagapamahala ng bilangguan. Yung sa English ay jailer. Ito po isang namamahala sa bilangguan. Ito po ay sa 16 na kabanata ng Aklat ng Mga Gawa. Actually, Acts of the Apostles. Misnomer rin actually. Dapat Acts of Paul and Peter. Ganyan. Hindi, wala naman tayong mababasang ginawa ng ibang mga apostol dito. Si Pablo lang at Pedro ang ating mababasa. Hindi naman ibig sabihin na walang ginawa ibang mga apostol. Hindi lang naitala. Sa Gawa 16, magsimula tayo sa kabanatang 16 at talatang 16 at mga sumusunod. Samantalang papunta kami sa dakong pananalanginan, sinalubong kami ng isang aliping babatang babae na may espiritu ng panguhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang amo, mga amo at sa pamamagitan ng panguhula. Parang may yung mga tao may mga nanguhula, kumikita sila, di ba? Siya'y sumusunod kay Pablo sa amin na sumisigaw, ang mga taong ito ay mga alipin ng kataas-taasan, Diyos, na nagpapayag sa inyo ng daan ng kaligtasan. At ginawa niya ito sa loob ng maraming araw. Ngunit nang mabagabag na si Pablo para silang iniinis, ay lumingin siya at sinabi sa Espiritu, iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kanya. At ito'y lumabas na oras din niya. Ngunit nang makita ng kanyang mga amo na wala nang inaasahan nilang pakinabang, ginagamit talang babae, ay hinuli nila sina Pablo at si Silas. At kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga pinuno. Nang maiharap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila mga taong ito'y mga Hudyo. At ginugulo nila ang ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang hindi pinahihintulot sa ating mga Romano na tanggapin at gawin. Ang maraming tao ay sama-samang tumindig laban sa kanila at pinunit na mahukom ang mga damit ni na Pablo at Silas at ipinagutos na hagupitin sila. Nang sila'y mahagupit na nila ng maraming ulit, tinapon sila sa bilangguan at ipinagbilinan ng tanod ng bilangguan na sila'y bantayang mabuti. Nang kanya matanggap ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan, doon sa pinakaloob-looban pa ng mga takas. At ikinabit ang kailang mga pa sa mga paggapos. Ngunit nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas, ito po, tingnan ninyo. Si Pablo at si Silas, sila nakagapos ang paa. So wala sila sa magandang sitwasyon. Pero meron ba tayo makikita sa kanila ng pagrereklamo? Wala. Malapay ang makikita natin. Ang pagnanasa, sumamba pa rin sila sa Diyos. Hindi sila sumasamba rito bilang kongregasyon.
Sila ay sumasama bilang individual. Tuloy po natin. Ngunit na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin na tumaawit ng mga himno sa Diyos at sila ay pinapakinggan ng mga bilanggo. Yung tagapamahala ng bilangguan, naririnig din na yun. By necessary interest. Andun siya. At bigla nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pa tamang pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ng lahat ng mga pinto at nakalaga mga tanikala ng bawat isa. Napakahirap mabilanggo, nakatanikala pa. Na magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tapat at magpapakamatay na sana dahil sa pag-aakala nakatakas ang mga bilanggo. Dito natin makikita yung mga merong katungkulan sa Biblia. Meron silang delikadesa, di ba? Dahil kung nakatakas lahat ang mga bilanggo niya, mawawala ang respeto niya bilang tagapagbantay. Kaya magpapakamatay na siya. Kung gano'n ang mga Pinoy, maraming mamamatay sa pamahalaan, di ba? Sabi, ngunit sumigaw si Pablo ng malakas. Huwag mong saktan ng iyong sarili, sapagkat narinito kaming lahat ng niya. At ang bantay humingi ng mga ilaw, tumakbo sa loob, at nanginginig sa takot na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Nang sila'y mailabas at sinabi niya, Mangginoon, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Sa pangalang pagkakataon, marinig natin yung tanong na yun. Ano ang kailangan kong gawin para maligtas? So meron tayong kailangan gawin para maligtas tayo. Anong kailangan kong gawin? Ang sagot, at kailang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbayan. Ligtas na ba sila? Mula, hindi pa sila ligtas. Wala pa sila napakinggan eh. Hindi ba ibanghelyo ang kapangyarihan sa kaligtasan? Sa bawat sumasampalataya, paano kung sasampalataya, wala pa napakinggan. So, meron pangangaral dito, di ba? Tignan niyo sa susunod talata. Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat na nasa bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras dingyaw ng gabi at sinugasan ng kanilang mga sugat at agad siyang binautismohan pati ang buo niyang sangbahayan. Sila'y kanyang pinapanhig sa kanyang bahay at inahinan sila ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sangbahayan at tagalak na sumasampalataya sa Diyos. Kailan siya sumampalataya sa Diyos? Sapat na ba yun nung siya naniwala sa kanyang kaisipan? Tulad ng ipinapangaral ng iba, sumampalataya ka lang ligtas. Hindi. Kailan siya sumampalataya? Nung siya'y sumunod. Nung siya'y nabautismuhan, ano sabi niya? Ay nagalak na sumasampalataya sa Diyos. Siya'y patuloy na naniniwala. At yun ay ipakita niya sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Siya'y nagsisi, inugasan yung sugat ni Pablo at Silas. At siya'y nagpabautismo. So dito po sa dalawang pagkakataon na ito, paano sila naligtas? Parehong paraan, di ba? Sila'y sumampalataya, sila'y nagsisi, sila'y nagpabautismo. Ano ang epekto ng bautismo? Sila nagalak. Bakit sila nagalak? Dahil pinatawad na sila ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon nang sila'y sumunod sa Ebanghelyo, nung sila'y nabautismohan. Ang katanungan po rito, mga kapatid, mga kaibigan, at tagapakinig, mahirap ba gawin yun? Hindi naman mahirap gawin yun. Mas mahirap pa nga ibang ginagawa natin kaysa sa pagsunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero bakit di ginagawa ng tao? Natulad po sa ating panimula, ang focus ng tao mula noon hanggang ngayon
ay wala sa kailangang kaluluwa. Ang focus ng tao ay nasa kailang pisikal na pangangailangan, pisikal na pagnanasa. Wala sa pagnanasang maging kalugod-lugod sa Diyos at iligtas ang kailangang kaluluwa. Ito'y pagkakataon na binibigay ng Diyos sa lahat. It's available to all. Ang malungkot na katotohanan, kakaunti lang ang maliligtas. Hindi ba ito illogical? Kung ikaw ay nasa panganib, hindi ba logical na ligtas mo sarili mo? Lalo at nakikita mo ang paraan kung paano ka maliligtas. Bakit ito'y binabaliwala ng mga tao? At ang nakapagtataka, mga kapatid at kaibigan, bakit kapag ka namatay isang tao, bigla siya nagiging mabait? Bigla siya nagiging saint? Bigla siyang naliligtas? Sa gitna ng mga karamuldumal na ginawa niyo sa buhay pa. Niloloko natin ang ating sarili. Ang kaligtasan ay sinabi sa atin ng Diyos sa Biblia niya kung paano tayo maliligtas. Kung atin itong patuloy na babaliwalain, ito'y desisyon nyo. Hindi kayo pipilitin ng Diyos kung ayaw nyo. Pero hindi rin nyo mapipigilan ng Diyos na parusahan kayo. Narito ang pag-iiganti ng Diyos. Akala natin ang Diyos hindi gaganti. Gaganti ang Diyos sa mga taong hindi nagbigay ng pansin sa Kanya. Tulad po sa Kawikaan, sa unang kabanata, ako'y sumisigaw Kanya sa mga lansangan. Inulat ko aking kamay Kanya. Binaliwala ang karunungan ng Diyos. Dito po sa pangalang Tesalonica, doon sa unang kabanata, dito po sa mga talatang 7 hanggang sa 10. At kayo mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahan kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarang anghel. Nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga sino ang bibigyan nila ng parusa? Sino? Sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo, sa mga hindi kumikilala sa Diyos, at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Yung mga tao hindi nila kilalang Diyos. Ano marinig natin? God is love. Hindi tayo parurusahan ng Diyos. Hindi nyo kilalang Diyos. Totoo, ang Diyos ay pagmamahal kung ikay sumusunod. Pero ang Diyos ay isang kakilakilabot kanya kapag ka hindi ka sumunod. Tulad ng ating binabasa rito. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusa wala hanggan, pagkapuksa, at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalalatian ng kanyang kalakas. Alam niyo mga maling tagapagturo, sabi niya na, tingnan niyo kanya, papupuksa tayo. We will be annihilated, sabi ng mga Jehovah's Witnesses. Kung babasahin mo ang talata, paano ka papalalayasin sa harapan ng Diyos kung ikay wala na? Hindi ko babasahin niyo. Ako po ay baka matalungkot ako sa kapatid na yon na nagsabi sa akin. Hindi ko makalimutan eh. Sabi ko, paano ko sasagutin itong lahat ng mga tanong na ito na mga maling turo ka ako? I-memorize ko ba lahat ng mga argumento nila? And sabi niya, hindi, basahin mo ang Biblia mo at pag-aralan mo kanya. Ito isang mandagang limbawa, hindi ba? Mag-aano sila, pupuksa lang naman tayo. We'll be annihilated. Hindi ha, dito totoo yun. Tayo mapaparusahan sa impyerno kanya. Pupunta tayo doon. Pag hindi natin pinansin ang ibinibigay na kaligtasan ng Diyos. Isipin naman nyo ang kalungkutan ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak.
Isipin rin yung kalungkutan ng Panginoon na iniwan niyang kalalatian sa langit at naging katulad natin, mga tao, at naging alipin at sumunod hanggang sa kamatayan sa krus para maibigay sa atin ng biyaya ng kaligtasan. Pero di natin pinapansin. Isipin yung kalungkutan ng Panginoon. Isipin yung kalungkutan ng Espiritu Santo na ito'y kanyang ipinahayag at pinatunayang salita ng Diyos. Hindi natin pinapansin. Pero ang kalungkutan yun ay mapapalitan ng kabagsikan sa huling araw, sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ba nating tiisin ang parusa ng Diyos? Kung yung tao, takot na takot tayo Diyos pa. Dito po sa Hebrew chapter 10. Ito po ang description pagka tayo po ay naging hindi tapat sa Diyos. Ito yung description kung ano ang larawan ng Diyos, mga kapatid. Siya'y mabuting kaibigan, masamang kaway ang Diyos. Tingnan ninyo, sayin po natin. Dito po sa Hebrews chapter 10, verse 29, verse 30, verse 31. Diyos ay pagmamahal, hindi tayo parusahan. Basahin natin. Gaano pa kaya higit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalapusta sa espiritu ng biyaya. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghiganti, sabi nito. Ako ang gaganti at muli, hukuman ng Panginoon ng kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kaya nating tiisin ang dakilang kapangyarihan ng Diyos pag tayo kanyang pinarusahan. Ang sagot dyan, hindi. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos Sana nga tanggapin natin yung pagkakataon na yun. Kaya naman talaga, kaunti lang maliligtas. So, wala tayong magagawa doon. Kasalanan ng tao po yan. Kasalanan ng tao yan. Kaya naman tayo kayaman sa mundong ito. Kaya naman tayo kamakapangyarihan. Mamamatay tayo. At kung ating binigay pansin ay kapangyarihan, kayamanan, katanyagan, ano yun? Sa Matthew 16, basahin po natin. Ito po sinabi ng Panginoon. Ano raw po ang ating ipagpapanik sa ating buhay? What will we do in exchange kanya sa ating buhay? Sa Matthew 16 verse 26. Sapagkat ano mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong siyang libutan, kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, ngunit mawalan ng kanyang buhay. O anong bibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang pinag-uusapang buhay dito ay hindi physical na buhay. Ang ating spiritual na buhay. Ano yung pagpapalit natin? Pero ang Diyos ay pagmamahal, binigyan tayo ng pagkakataon. Binigyan niya ang paraan, ang daan. Sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alam natin ang daan patungo sa langit. Sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Tatapat ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Lahat po tayong mamamatay. Sabi ng sikat na mga awit na kasama ng isang trio noon, lahat tayo mamamatay kanya. Gumawa siya ng awit, lahat tayo mamamatay kanya. Bago pag ginawa ng tao yung awit na yan, mababasa natin sa Biblia Sabi ba, sa Hebrews chapter 10, di ba, kung paano itinakda sa lahat ng mga tao, o chapter 9, verse 27, kung paano itinakda sa mga tao matay na misa at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Hindi ba dapat kaagad nating bigyan ng lunas
ang problema ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Ano bang buhay natin? Nakakatiyak ba tayo? Bukas ay buhay ka. Nakakatiyak ba tayo sa makalawa, buhay pa tayo? Mamayang gabi? Hindi. So, Santiago chapter 4, verse 14. Gayon may hindi na nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ang inyong buhay? Kaya nga isang sigaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalahaw. Pag tayo pupunta sa sementeryo, may mga pangalan doon. Born, died. Wala na sila. Mahati na lang sila ng kasaysayan. May mga sa panantay, mga tao yung katulad natin na lumalakad sa mundo ito at buhay. Pero namatay. Kung tayo po ay mamamatay, anong klaseng kamatayan ang gusto natin sa harapan ng Diyos? Isang kamatayan na siya ay masaya o isang kamatayan na hindi siya nalulugod? Alam nyo, sa mga tao, tayo po mga tao na po, pagka may namatay tayong yung tao na yung pinapopota natin, natutuwa tayo, di ba? Natutuwa tayo. Buti naman namatay ka. Pero ang Diyos, ano makikita nyo ang Diyos? Hindi siya nasisiyahan pagka ang isang masama ay mamamatay. Siya nalulungkot. Dito po sa Ezekiel chapter 3 verse 11. Sabihin mo sa kanila kung paano buhay ako. Sabi ng Panginoon Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masamang lakad. Sapagkat bakit kayo mamamatay sa bayan ng Israel? Ito'y tungkol sa Israel. O sila'y mamamatay na sila'y patuloy sa kailang pagkakasalamat sa Diyos, hindi nagaganap ang Diyos. Hindi katulad natin pag namatay kapitbahay mo na kinapopota, buti nga namatay ka, hindi ganun ang Diyos. Dahil siyempre, yun ay mga taong nilalang niya. Pero paano naman kung tayo po'y namatay na tapat sa Diyos? Ano naman ang magiging damdamin ng Diyos? Siya rin ba'y malulungkot? Hindi. Katulad nating mga tao, pag namatay ang mahal natin sa buhay, tayo nalulungkot. Hindi ang Diyos. Pag namatay ang taong natapat sa Kanya, hindi siya nalulungkot. Ito'y kamatayang mahalaga sa Kanyang paningin. Sa Psalm 116 verse 15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng Kanyang mga banal. Anong klaseng kamatayan gusto nating piliin? Siyempre, yung uli, na mahalaga ang ating kamatayan sa paningin ng Diyos. Kaya kailangan tayong sumunod. Sa madaling panahon, hindi pa kayo sumunod, huwag natin palampasin. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Hindi tayo Diyos na alam natin kung ano mangyayari bukas. Tayo tao lang. Limitado lang ating kaalaman sa tinatawag na ngayon. Karon, sabi ng Bisaya. Aura, sabi ng mga Kastila. Ngini, sabi ng mga Kapampangan. Ang totoo niyan, isa lang po ang panahon na kilala ng Diyos. Ano yon? Ngayon. Walang timing sa kaligtasan. Kung tatimingan mo, kung namatay yung tinatimingan mo, paano siya maliligtas? Kung sa madaling pagkakataon na meron ka, tulungan mo yung tao yung maligtas. Sa pangalang Korinto, 6 na kabanata, yamang gumagawa kaming kasama niya. Nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita. At tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon ang panahong kanais-nais.
Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon. So kami po ay naninukluhod sa inyo. Kung hindi pa niya kayo sumunod sa Ebanghelyo, huwag na niyong palampasin. Baka bukas, mamamatay tayo. O bukas, dumating ng Panginoon. Di ba? Sabi po ay naglilingkod lamang sa Panginoon, hindi kami ang yung tagapagligtas. Pero kung meron kayong maitutulong para kayo makasunod sa Ebanghelyo ng Panginoon, ay ibang puso kaming tutulong. Wala, ginto at pilak, wala kami. Pero ang meron sa amin, ang bibigay sa inyo. Ito ang mensahe ng dakilang kaligtasan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung gusto po niyo mapakinggan ito, mapanood, kung hindi po nagkaroon kayo ng pagkakataon sa gabing ito, pwede kayo pumunta sa Facebook group namin, Angeles City Southside Church of Christ, o kaya sa YouTube, Angeles City Southside Church of Christ. Alam niyo, nagsimula po yung YouTube na yon, mga 4-5 lang yung nag-subscribe eh. Ngayon, hindi naman karamihan, no? At least malapit ang 200. Nakakagalak na yun sa atin. Hindi naman natin po pinag-interesan na magkaroon tayo ng 2 milyong hindi naman. Wala po tayo dyan sa ganong klaseng kaisipan. Ang sa atin lang po ay maglingkod sa Panginoon. May turo at may pangaral ang kanyang katotohanan. Kung gusto po niyo magsama sa aming pagsasamba sa Diyos, tuwing linggo po sa may Avocado Street, Trinidad Village, Phase 3. Madali lang makita Church of Christ yan. Alas 9 po ng umaga, ang aming pangumagang pagsamba, at meron din po pang alas 5 pagsamba. You're welcome, You're most welcome na makasama namin kayo sa paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Na iba po ang ating paksa ngayon, pero kasama po yan. Kailangan tayo ipangaral po natin na itong biyaya ng ito pong mensahe po ng kaligtasan. Tingnan lang po natin. Si Roy Babes Kapili, blessed evening sa lahat po. Brother Roy, alas 5 pa rin, paghahapon na linggo. Manuel Nazareno, good evening po. Jeremy B. Georgie, maayong gabi, mga igsoon sa Ginoo. Maayong gabi, igsoon. Oljano Campo, ito yung taga Dubai pa po ito. Good evening po, good evening din. Actually, hapon pa lang sa kanya siguro niyan. Lea Domingo, watching from Cabah, La Union. Ang anak po ito, si Brother Denver, siya pong maaral doon. Jix Dison, taga Mexico po ito, blessed evening po. Blessed evening din po. Rafael Ortiz, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi rin, Brother Rafael. Rahim Arguelles. Good evening po, brethren, Brother Lordy. Good evening din, Brad. Vicente Kai, ito po ay taga-Sapang Palay. Magandang gabi, Brad Lordy, sa lahat ng nanonood. God bless po. God bless din, Brother Enteng. Ibanya Senior San, taga-Kamiling po ito, Tarlac. Magandang gabi, mga kapatid. Magandang gabi rin. Liaka Colis, ito po ay Dalia at sa Calvin. Blessed evening, mga kapatid. May God bless us all. To God be the glory. Amen. Kasama po namin sila sa Angeles City, Southside Church of Christ. Melinda Dison Senis, good evening po, Brother Lordy. Good evening po sa lahat ng kapatid. Good evening din, sister. John Bautista, good evening. Good evening din, Brad. Ito po yung ating matagal na kaibigan at kapartner sa pangangaral. Joel Elario, na ibang gabi kada kayo amin kakabsat. Sabi niya, magandang gabi sa inyo lahat. At ang pinaka matanda po sa atin, si Brother Noli Villamor. Good evening, brother, and to those watching. Good evening din, Brother Noli. Siya po ang natira na lamang yata sa mga sinaunang mangangaral. At hindi pa siya mahina. Malakas pa rin, mga kapatid. Bakit laging tanong ng Baptist, ligtas ka na ba? Ay, yung mga Baptist. Nagtatanong sila. Pag tinanong ka naman nila, ligtas ka na ba? Sinabi mo hindi. Ang sasagot nila sa'yo, maling paraan ng kaligtasan. Ligtas ka na ba? Ano yung salitang kaligtasan? Dalawang klase yan eh.
Yung kaligtasan na natamo natin ngayon ay kaligtasan mula sa ating mga kasalanan dahil pinatawad mula sa ating mga pagkakasala. At yung ultimate na kaligtasan na makakamtan natin ay pag dinala tayo ng Diyos sa langit, pagdating po ng ating Panginoon. Kaya tanong mo, ligtas ka na ba? Anong ibig mo sabihin? Sa mga Baptist kasi, ang kaligtasan sa kanila, meron silang buhay na wala hanggan, sabi nila. Wala pa sila. Wala pa silang buhay na wala eh. Mamamatay pa sila eh. Pag tayo po ay meron ng buhay na wala hanggan, hindi na tayo mamamatay. Kaya yun sa huling araw, pag nagkaroon po ng mabuhay na maguli lahat ng mga patay, doon pa lang magkakaroon ng buhay na wala hanggan yung mga Kristiyano. Sa ngayon, ang buhay na wala hanggan natin ay isang pangako, pag-asa. Na, meron tayo. Meron tayong buhay na wala hanggan na kay Kristo eh. Ang magandang ilustrasyon po diyan, parang kang nag-deposit sa time deposit sa bangko. Halimbawa, ang inyong arrangement ay 3 years. May pera ka ba? Oo. Hawak mo? Hindi, nasa bangko. Meron ba tayong buhay na walang hanggan? Oo, hawak mo? Hindi, na kay Kristo. So, paano nila sasabihin na hawak na nilang buhay na walang hanggan sa kanila? Kaya pag sinabi, ligtas ka na ba? Ano ibig mo sabihin? Yan ang dapat nating itanong sa kanila. Ano mo ibig mo sabihin na ligtas na ako? Kung ang ibig mo sabihin ay pinatawad ako ng Panginoon sa aking mga kasalanan, o ligtas na ako do. Pero kung ibig mo sabihin ay mayroon na akong buhay na walang hanggan, hindi pa ako ligtas. Bakit kaya niya? Basahin po natin sa Biblia. Hindi ko talaga makalimutan yung kapatid na yun, na sabi niya, pag-aralan mo ang Biblia mo kanya. Pag-aralan mo ang Biblia mo kasi lahat ng mga tanong, alam na ng Diyos yan. Bago po dumating ang mga maling aral na yan, alam na ng Diyos yan, ganyan. At meron na siyang inihandang sagot sa mga maling yan, ganyan. Dito sa Hebrews chapter 9, verse 28. Kung ligtas na tayo sa kahulugan na meron tayong buhay walang hanggan, ano bang ibibigay sa atin ng Panginoon pagdating niya? Isahin po natin. Kung simula tayo sa talatang 27 hanggang sa 28, at yamang itinagda sa mga tao mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay paghuhukom. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ng mga kasalanan ng marami nung siya namatay sa krus. Ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ng kasalanan, tapos na siya doon eh. Kundi upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ano pang kaligtasan ibibigay sa atin ng Diyos? Kung ligtas na tayo ngayon, sa kahulugan na meron tayong buhay walang hanggan, di ba? Bakit naging pag-asa bakit sabi ni Pablo, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan? Daig pa nila si Pablo kung gano'n. Kung meron silang buhay na walang hanggan, si Pablo pag-asa pa lang. Sige na, sa Titus chapter 1, verse 2, di ba? Tingnan niya, basahin natin. Sa pag-asa, sa buhay na walang hanggang, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito'y pinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling, ganyan. Mas paniniwalaan ba natin sila o paniwalaan natin si Pablo, inspired by the Holy Spirit? So ito sagot ni Brother John, ano po? Maaaring yung sagot ito sa mga baptismo, ligtas na ako ng Kristo dahil sinunod ko kanyang kaibanghelyo, kung siyang panalagsis ng pabaptismo sa kanyang pangalan para sa kapatawaran ng kasalanan. At patuloy akong lumalakad sa pananampalataya pa mapanatili sa kanyang kaligtasan. Wala sila doon. Wala sila doon sa kailangan mo manatiling tapat. Kasi sila once saved, always saved. Na hindi rin totoo. So, huwag tayong matakot sa mga ganong klaseng nagtatanong sa atin. Kailangan natin sila sagutin para matulungan natin sila. It's si Brother Ronald Molina. Good evening to all brethren who watch now. Magandang gabi rin kapatid. Wala na po akong nakikita rito. So maraming salamat po sa inyong nakikinig at panonood sa ating Facebook na pangangaral. Bukas nga po, doon po sa lugar ni Brother Edwin De Pedro, sa may Calamba, Calamba, Laguna, meron pong casual meeting doon. Nakalimutan ko na po yung mga nagmagsasalita na po. Apat sila.
Pero pupunta po kami doon. Siyempre, pakikinig po yan sa salita ng Diyos. So, loobin ng Panginoon makarating ng matiwasay at mapayapa. Maraming salamat, mga kapatid, sa inyong matyagang panonood at pakikinig sa salita ng Diyos. Alam po niyo talagang sa katotohanan, kailangan tayo magtyagang makinig. Ano po? Dahil talagang, ewan ko ba, kahit ako, kung ako'y nakikinig, kasi naantok ka eh. Ang problema noon, pagtapos na yung nagsasalita, nawawala naman ang antok mo. Hindi ko maintindihan yun. Kasi kung talagang inaantok ka, dapat patutulog ka na, hindi ko. Pagtapos na nagsasalita, wala ka naman ang antok mo. Siguro si Satanas po yan, parang hindi tayo makinig. Patuloy po natin ang ating mga awit. Son of my soul, thou Savior dear, it is not night if thou be near. O may no earth-born cloud arise to hide thee from thy servant's eyes. When the soft dews of kindly sleep my weary eyelids gently sleep, be my last thought, how sweet to rest forever on my Savior's breast. Abide with me from morn till eve, for without thee I cannot live. Abide with me when night is nigh, for without thee I dare not die. Come near and bless us when we wake, ere through the world our way we take, till in the ocean of thy love we lose ourselves in heaven above. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, he is the just one, he hath the words of life. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. He what he saith, do what he willeth, he is the living way. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to enter the kingdom
paths of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Lalo po ba ang desisyon natin, no? We are resolved na sumunod sa ating Panginoon. Ito, anong sagot natin sa paanyaya ng Panginoon? Someday you'll stand at the bar on high. Someday your record you'll sing. Someday you'll answer the question of life. What will your answer be? What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer be? Sadly you'll stand if you're unprepared. Trembling you'll fall on your knee. Facing the sentence of life or of death. What will the sentence be? What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer be? Now is the time to prepare, my friend. Make your soul spotless and free. Washed in the blood of the crucified one, he will your answer be. What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer be? What will it be? Ito po ano kayang sagot na po na ating ibibigay? Tayo ba'y susunod o hindi? So tayo po ay pasamantalang paghihiwalay sa pamagitan ng isang maikling panalangin. O Diyos na makapangyarihan po sa lahat, ang iyong pangalan ay dakila. Kinikilala namin ang iyong dakilang pagmamahal at kabutihan sa amin, na bagamat kami ay hindi karapat-dapat sa inyong pagmamahal at biyaya, ay binigay pa rin yung aming Panginoon, Jesucristo, nang kami po inyong mga kaaway, nabubuhay sa pagkakasala, upang ang kamatayan ng aming Panginoon ay tumulong kanyang dugo, magugas sa aming mga pagkakasala, kung kami sumusunod sa inyong Ebanghelyo. Kami nagpapasalamat sa Diyos, Espiritu Santo, na siya nagpakilala at nagpakayag ng kanyang dakilang kaligtasan. Ama, pasalamat din po kami sa mga nangaral na ipinangaral po sa ng Ebanghelyo at kami sumunod. At nagpapasalamat din po kami, Ama, sa mga kapatid na tapat, na siya nagbibigay ng kalakasan ng loob sa amin upang magpatuloy na mamuhay sa buong katapatan. Patawarin po niyo kami, O Diyos, sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. Hindi po kami lumalapit sa inyo bilang nagmamataas, kundi nagpapakumbaba. Kinikilala po namin na kaya kami naging matuwid dahil sa inyong pagpapatawad sa aming mga pagkakasala. Sana po ibigyan niyo kami ng ganitong pagkakataon na mailhat, may pangaral ang inyong Ebanghelyo. Minadalangin namin ng Diyos, sana buksan ng mga tao kayong mga puso at kaisipan upang kailang unawain at sundin ang inyong dakilang Ebanghelyo. Sa gitna po ng kasalukuyang panahon ng Diyos na mga mababala ng gulo at kapahamakan, bigyan niyang karunungan ang aming mga
namamahala sa pamahalaan. Upang magpatuloy po kami mamuhay na may katiwasayan at kapayapaan at magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Naway bigyan niyo pa rin kami ng biyaya ng buhay bukas sa Diyos at magpatuloy kami ng paglilingkod sa inyo. At ang mga bagay tayo manginay, dakilang Panginoon Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Loobin ng Panginoon. Kita tayo ulit. Either sa Friday na po. Maraming salamat. Ingat po tayo.